Sa investigasyon, hindi raw ito ang unang beses ng panunutok ng baril ng pulis na na-dismiss sa serbisyo. Nakatutok si June Veneracion. Dahil tumangging magsampa ng kaso ang siklista na sinaktan at kinasahan ng baril ng dating pulis na si Wilfredo Gonzales. Mga pulis Quezon City ang tumayong complainant sa reklamong alarm and scandal laban sa kanya. Ang pagbunot. Yun! Okay, eto na. Etong pulis na ito ay may kaso kaya daw tinanggal. Di umano ay dahil nagka-problema na patungkol sa baril. Yun po yung sinabi kanina. Ayan na nga eh. Sabi ko ang isang tao na nagkamali, pagka hindi mo yan napagsabihan o hindi mo nailagay yan sa tamang lugar, uulit-ulitin yan. Hindi natuto eh. Ngayon, palagay ko, yung si Boy Tutok na yan, anong pangalan niya? Hindi ko alam eh. Natuto na yan. Hindi niya nauulitin yan. Kasi na social media eh. Na tinutukan siya ng mga ididemanda pa siya. Pero kung hindi na social media yan, hindi na demanda, uulit-ulitin niya yan. Yung mali na yan, palalim ng palalim. Parang addiction yan sa droga. Parang addiction yan sa gambling. Hanggat hindi ka nagkakaroon ng problema, palalim ng palalim, palalim ng palalim. Ang isang tao na gumagawa ng mali, nagkakakalyo. At yung kalyo niya pakapal ng kapakapal. Ibig sabihin, nagiging immune sila sa kanilang pagkakamali. Kasi hindi na ilalagay sa lugar, hindi na tuturuan ng leksyon. Uulit-ulitin. At habang tumatagal yan, yung kanilang dosage, habang pakapal ang kanilang kalyo, yung dosage sila palala ng palala. O kuya, hindi natutok? Hindi na huli? Sa susunod yan, puputok niya na yan. Wala nang warning shot. Nagkataon lang, baka nga huminto na yan sa kanyang sa kanyang gawain. Kaso niya na pala yan dati. Pero eto naman, palakpakan po natin yung Quezon City Police daw. Di umano ang magsasampa ng kaso. Tatandaan po natin, isa po yan sa responsibilidad ng mga pulis. Ipagtanggol yung mga taong hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. At ako po, hindi ko po masisisi yung siklista para iurong yung kanyang kaso. Kasi matatakot yan eh. Nagbabike lang yan araw-araw. Madaling abangan. So talagang hindi magsasampa ng demanda yan. Dapat talaga pulis. At good, salute sa inyo sir. Kung sino man ang nagsasampa ng kaso dyan sa Quezon City Police, tuluyan nyo yan sana. Ito po ay hindi against him, pero tuluyan para matuto lahat na ang pagkasa ng baril ay may kaakibat na responsibilidad. Na ang tapang hindi nilalagay sa baril. Make sure matapang ka, may baril ka o wala. Make sure matapang ka kahit may bodyguard ka o wala. Ituloy nyo yan. Sa publiko ng baril na yon, pagkasa sa harap ng isang tao na nakikita ng maraming tao na nasa Quezon Avenue ay alarm and scandal. Sinuspende naman ng Land Transportation Office ang tama to sinabi ni Garsky. Peace of mind din lalo na kung ng pamilya ng siklista. Correct, Garsky. At saka hindi lang yung pamilya ng siklista. Kasi pag dinemanda mo ito, yung peace of mind din ng mga Pilipino. Kasi ang tingin ng taong bayan dyan, pag ito ay hindi dinisiplina, gagayahin ng iba. Pero pag ito dinisiplina, matatakot yung mga ibang may hawak na baril na nagyayabang-yabang. Naiunawaan po natin. So dapat, tutukan talaga to ng pulis. Hindi tutukan at gantihan siya ng baril. Hindi. Ibig sabihin, tutukan na siya talaga ay ma-demanda. Driver's license ni Gonzales. At ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, maaaring maging permanente ang pagbawi ng kanyang lisensya. Oo, bigyan mo yan. Senator Bato, maniniwala po ako sa iyo na wala kang kinakampihan. Kung itong katulad mong kalbo ay sasabihin mo, wag nang bigyan ulit ng baril yan. Bigyan na lang ng batuta at pito. Bawal na sa kanya forever humawak ng baril. Total, tanggal na naman siyang pulis eh. Ano pa ang purpose niya dyan sa batuta ay sa baril? Bigyan mo na lang ng batuta at tingnan natin kung kaya ni Bato. Siya hindi kasi siya nagpauso no, batuta na lang. Ibigay mo sa kanya, batuta na lang. Bawal na baril sa kanya, ha? Forever, forever. Depende sa kalalabasan ng investigasyon. Nauna na ring binawi ng PNP ang kanyang lisensya ng baril. Lumabas sa record ng Philippine National Police na panunutok ng baril din pala ang naging bitya, kaya tuluyang na-dismiss sa serbisyo si Wilfredo Gonzales noong June 2018. Kaya ka na-dismiss ka na noon dahil sa panunutok ng baril, hindi ka pa natuto. Ito po, yan yung sinasabi kong lesson. Pag hindi nakagawa ka ng mali at hindi nagkaroon ng intervention at hindi ka natuto, palala ka ng palala. Kung natuto na yan dati, hindi na po nangyari ngayon. Yan po kayo, sir. Sana, na-dismiss ka na, natuto ka na. Okay naman, lahat naman tayo nagkakamali eh. Pero wag pa ulit-ulit ang mali. This is definitely pattern. Ulitin ko, pattern. Kaya po ito sinasabi ko sa inyong paulit-ulit. Ang pagboto ng politiko, titingnan nyo yung pattern.
hindi yung sinasabi. Para hindi tayo nabobola, para hindi tayo nabubudol ng mga tiwaling politiko na wala namang alam gawin kung hindi mangako lang pagka kampanya. Pag nanalo na, wala nang pakialam ni hindi na nga magsalita halos. Anong solusyon doon? Tingnan nyo yung pattern. Because history will always repeat itself until such time magbago yung tao. Hindi nagbago eh. Di ba? Pattern. Inulit pa. Kung ikaw ay magnanakaw noon, tapos tatakbo kang politiko, I will make sure you will be a bigger thief. Mas malala kang magnanakaw. Kasi hindi mo naman inayos yung buhay mo eh. Nabigyan ka pa ng posisyon. Kung ikaw ay addict, tapos yumaman ka, yan ang papatay sa'yo. Kasi nagkapera ka pa eh. Meron kang pera to sustain mo yung addiction mo. So, lesson na po yan ha. Mag-iingat tayo na maglalagay ng isang kandidato nang dahil sa pangako nang hindi inaayos yung buhay dahil lang sa isang apelyido. Sabihin nyo sa kanya, kung sino man yung kandidato nyo, ayusin mo muna yung pagkakamali mo. Ayaw namin marinig yung talumpati mo. Ang gusto naming marinig, yung pagbabago ng buhay mo. Kung wala ka pang nababago, huwag ka munang tumakbo. Kasi ibubudulin mo lang kami. Proven and tested na yan. Ilan na po naloko ng dahil sa apelyido. Nakikita natin, based on record, yung propensity niya talaga. Kinirbahan ni dating PNP Chief Oscar Albayalde ang dismissal order ni Gonzales dahil sa grave misconduct. Noong panahon ko, minadali namin lahat yung mga may kaso. Parang this is part of the cleansing program ng Philippine National Police noon. Isa si Attorney Raymond Fortun na naglabas sa social media ng video ng pangyayari. Umaasa siyang magbabago ang isip ng siklista at magpa siya itong magsampa ng kaso. Pa din yung loob ng pamilya nila na hindi ituloy yung pagsampa ng kaso. And I am still hopeful that Attorney Fortun, ako po ay hindi sang-ayon niya sa sinasabi niyo. Maawa din kayo dun sa siklista. Tao rin yun eh. Normal po yun ang hindi magsusampa ng ano. At kahit kung ako ang kapamilya nung siklista, sasabihin ko wag na rin siya magsampa. Identified siya eh. Babalikan at babalikan yan. Hayaan nyo na po. Convince yung mga matataas na tao. Convince nyo yung mga pulis. Ayan na nga yung Quezon City Police na sila magsasampa ng kaso. Pwede naman eh. Criminal case. Galing nga sa inyo yung paliwanag na yan eh. Criminal case. It's people of the Philippines versus the accused. Pwedeng ibang magsampa ng kaso. Kawawa. Kawawa lang. in the next coming days, that there will be other people who will come out from government saying that they will want to support itong siklista na ito. Sinabi naman ni Police Brigadier General Nicolas Torre III na hindi umano pinwersa at hinaras ng siklista ng dali nito sa QCPD Station 11 makaraan ng insidente. Taliwas raw sa sinabi ni Attorney Fortun. Nanindigan siyang iba ang nakita niya sa CCTV footage sa loob ng istasyon. Nagkamayan sila, inakbayan ni siklista, si Mr. Gonzales. And I would like to believe na naghiwalay sila ng walang samaan ng loob. Subuko si Gonzales Pwede rin naman eh. I agree din naman kay Sir. Posibleng naghiwalay sila ng walang samaan ng loob. Okay? Ano sinasabi ko? Pwede. Hindi ko sinasabing it's a fact. It's a proven fact na naghiwalay talaga sila at walang takutan nangyari. Hindi. Pwede. Kaya lang, hindi na po ito issue about doon sa siklista at saka doon sa nanutok ng baril. Ito ay issue na ito ba ay dating pulis paninindigan ng mga pulis din. Ito ay para sa kapayapaan ng mga Pilipino na makita ng mga may baril na dapat sila ay maging responsable at hindi magtapang-tapangan kasi may baril. Ganun po 'yun. Hindi para sa akin hindi na nila ito laban. sa QCPD nung linggo at saka siya inharap sa media. Ang hindi nagustuhan ni PNP Chief Benjamin Acorda Jr. ay ang tila special treatment dito. Pinapaimbestigahan niya na ito sa Directorate for Investigation and Detective Management. Kung ang kapulisan ay mismong makikita na sila ang nagbibigay ng insinuations that we are protecting this kind of actions, medyo hindi maganda. And we will not tolerate it. Ang special treatment, ina-allude sa akin eh. The guy is a retired policeman or dismissed policeman. NCO, way below my salary grade. Para sa GMA Integrity, Ayan, nagtatalo sila. Gusto ko marinig ang inyong side. Sabi nung isa, tila merong VIP treatment. Sabi nung isa, is below my salary grade. Wala daw VIP treatment. Sige nga, gusto ko marinig. Comment down below, pati doon na rin sa mga manunood ng replay. Meron po ba talagang sa tingin ninyong sa hanay na nagkaroon siya ng VIP treatment? O kanilang ginawa itong patas?
Basa po tayo. Quincy, buti sana kung mabilis ang due process sa Pinas. It's a grueling task to file a criminal case against an influential individual. Tama naman po. Unawaan ko po kayo. Kaya lang, mas maganda na rin na ma-filean kesa wala. Sabi naman to ni Shai, napunta siya kay BP Sara. BP Sara, ingat sa mga tambaluslos. Gumagalaw na sila upang ibagsak ka. Beware in the likeness of sheep, but in their hearts they are wolves. Gagalaw yan. Ibabagsak nila dyan si Sara. Pati ang mga Tulfo ibabagsak because they are the persons to beat itong si Sara at saka si Tulfo pagdating sa 2028 election. So as we get near to 2028, marami kayong maririnig na ipapakalat na fake news na baho ng ni Sara at ni Tulfo. Gusto nilang mamayagpag sa kaso sa 2028 election. Sabi ni Lisel, sabi ni Lisel, kapwa pulis nila yan. Halata talaga na ang special treatment. Sabi naman ni Nuki, imposibleng ang siklista pa ang umakbay, coach. May punto. Sa tapang na ngayon, pagbuno pa lang na, parang papatay na eh. Siya pa ang umakbay. May punto si Nuki. Siya pa nga akbay, oo. Tapos, sabi ni Garski, iangat si Tambaloslos, correct. Dylan Cohen, ngayon lang nagsalita si Torres. Iba ang press ko nung una. May special treatment talaga. Ako, medyo may nararamdaman din ako. Bagamat kasi yung napapakita sa media ay chap-chap na rin, ano? Pero medyo may nararamdaman akong meron din. Kasi, binabalita pa na naakbayan, nag-akbayan pa, na nagkaayos naman sila, kinontra pa yung sinabi ni Attorney Fortune. Medyo nakikita mo na kung saang side, more or less. Ha? Sabi naman ni Quincy, siguro nung hindi pa nag-viral, may special treatment kay Boy Tutok. Pero nung sumabog na balita, tinuwid na ng mga pulis ang galawan nila. Yes, pero maliban dun sa ilang pulis, mukhang hindi eh. Siyempre may pananakot. Dito, Coach Oli, merong teaser na hindi kailangan ng license. Dapat merong mga ganyan dahil kawawa itong mga civilian, wala silang protection. Oo nga, bakit ba walang teaser ang mga pulis natin? Wala nang body cam. Hindi, may body cam daw. Sira daw. Tinan mo napanood ko yung buong live kasi. Ang palusot nila dyan sa teaser na yan, sa body cam na yan, ginastusan ng gobyerno tapos sira naman daw. Sabi niya, anong kalokohan yun? Bakit kayo gagawa ng ganyan kung sira? Kasi hindi naka-on eh. Ayun ang palusot nila, sira. Tinakot ng pulis yan sa loob ng presinto habang nag-uusap kaya hindi na nagreklamo. Correct. Posible yan, posible. Kasi may mga nagsasabi din na, tapusin nyo na yan. Tapos na. Bagamat walang takutan, pero as much as possible, sige. Ang gusto ng pulis, areglo ng areglo. Hindi po lahat ito pang kabaro nila. Tuloy po tayo. Ito yung paborito nyo. At tayong Agriculture Secretary nababahala na sa pagtaas ng presyo ng bigas kahit sapat naman daw ang supply nito sa bansa. Ang posibleng dahilan niyan, alamin po sa pagtutok ni Bernadette Reyes at Ivan Mayrina. Ang galing, no? Ibang klase talaga yung presidente ninyo. Pati siya nababahala sa pagtaas ng presyo. Umalis ka na kasi dyan bilang DA Secretary. Kung hindi mo kaya, lumayas ka dyan. Umanap ka ng iba na kaya. Ano ba naman ito Sasabihin niya, walang kakulangan sa bigas. Tapos sasabihin ng mga iba dyan, may kakulangan sa bigas kaya kailangan mag-angkat. Ngayon, sasabihin naman, nababahala na siya sa pagtaas ng bigas. Ikaw mismo nagsabi, pabababain mo ang bigas ng 20 pesos eh. Ngayon yung tono mo, nababahala ka na. Paano magkakaroon ng kumpiyansa yung taong bayan sa mga sinasabi mo na kaya mong pababain ang bigas sa 20 pesos? Tapos ngayon sasabihin mo, nababahala ka, tumataas ang presyo ng bigas. Anong klaseng leader yan kung walang confidence? You are acting na you don't know what you are doing. So huwag kang magbigay ng statement if you don't know what you are doing. Or better yet, resign. Mag-resign ka bilang DA Secretary kung di mo alam. Sa pulong na ito para siguruhin ang supply at bantayan ng presyo ng bigas, ipinag-utos si Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno na gawin ang lahat ng legal na paraan para kontrolin ang presyo ng bigas at ibigay ang lahat ng suporta sa mga magsasaka at mga trader. Maski Ngayon kapag ganyan. Hindi, mag-angkat na lang kayo, huwag nyo na suportahan yung magsasaka. Pangulo nababahala na raw sa tumataas sa presyo ng bigas. Ngayong sapat naman daw ang supply, base sa ulat ng Department of Agriculture. Ilan daw sa mga dahilan ng pagtaas ito? Hoarding at pagmanipula sa presyo, epekto ng mga nagdaang bagyo at presyong itinatakda ng mga middlemen. Isa pang hakbang para sa pagbabantay sa manipulasyon ng presyo ang pagpapaigting sa mga raid ng Bureau of Customs sa mga warehouse. Gaya ng sinalaki na 3 warehouse na ito sa Bulacan noong nakaraang linggo. Ayan.
May sinalakay di umano na 3 warehouse na may hoarding. Ngayon, may nakapagsabi sa akin, no, basahin ko po yung kanyang patungkol dito. Kasi sabi, Coach, hindi po yan ang buong kwento. Basahin ko lang po saglit. Ito po, meron di umanong anomalya patungkol dyan sa ni-raid na warehouse ng mga bigas. Yan daw ay di umano nahuli sa intercity at malalaking rice mill at bodega ang ando doon. So, ibig sabihin, diyan sa intercity, maraming bodega, maraming rice mill, hindi lang yung 3 yan. At hindi ka basta-basta nakakapasok doon kasi may mga security doon. Miski yung pagpasok daw doon at paglabas ay chinecheck. Ang tanong ko dito, marami daw bodega dyan ng mga bigas, pero bakit yung 3 lang ang ni-raid? Kasi hindi lang daw yan. At di ba sinabi, marami pa silang re-raidin? Asa na? Yung huli kong balita, that was I think last week, di ba sinabi? Marami pa kaming re-raidin. Ang nag-raid dito, if my memory serves me right, sila Tambaluslo, sila Bureau of Customs. Marami pa raw silang re-raidin. Asa na? Unang tanong. Pangalawa, sa dami ng bodega, bakit yan lang ang ni-raid? Hindi ba nagbibigay ng karampatang kasyunduan? Hindi ba sumusunod sa kasyunduan? Or for media purposes? For video purposes lang yung raid na yan? Parang yun nangyari, di umano kay Angelina na tinanggal tapos balik na naman? Nagtatanong lang po. Kasi napaka-unusual na sa dami ng bodega dyan, 3 lang ang ni-raid. At eto na naman kayo, nangako kayo na magre-raid, wala naman nangyayari. Parang yung pangako ninyo na your days are numbered sa mga smuggling, wala namang iniimbestigahan. Lumalabas na puro for media purposes. Ngayon, hindi natin alam kung ito ay again for media purposes. Nagtatanong lang po. Pero ako, I always look at the pattern. Pagka meron ka ng sinabi at hindi mo ginagawa, possibly ganyan din yan. Bilang na oras nyo, your days are numbered. Walang investigasyon. Magre-raid pa kami ng marami. Wala namang nangyayari. At higit sa lahat, itong pangatlong tanong. Bakit maraming bodega ng ganyan? Na sinasabi na meron na tayong kakulangan sa bigas or nang dahil pakulang na ang ating bigas at tumataas ang presyo ng bigas sa world market, ang dami pala nating bigas. Ba't hindi nyo ilabas lahat yan? Anong meron? Marami raw bodegang ganyan